OFW ka ba? 7 step para hindi ma-scam sa pagbili ng house and lot. OFW ka, gusto mong magkaroon ng sariling house and lot sa Pilipinas, pinaghirapan mo ang pera mo sa abroad. Kaya natural lang na gusto mong magkaroon ng sariling bahay para sa pamilya mo. Pero may isang malaking tanong. Paano kung may scam ako? Paano kung nagbayad ako ng pera, hindi pala legit ang property? Paano kung hindi pala authorized ang nagbebenta? O kaya naman, malinis ang ipinakitang documents pero may problema pala sa title. Kaya kung OFW ka, nagplanong bumili ng house and lot kahit nasa abroad ka, panoorin mo ito hanggang dulo. Narito ang mga importanteng steps na dapat mong gawin bago maglabas ng malaking pera. Step 1. Huwag agad magpadala sa promo. Kapag nakita mo online, low down payment, limited slots, today only. Reserve now. Huwag agad magpadala dahil lang natakot kang maubusan ang property ay malaking investment. Mag-research muna bago mag-reserve. Alamin kung sino ang developer, sino ang seller, saan located ang property at ano ang actual status nito. Tandaan, mas okay nang mabagal ang desisyon kaysa mabilis ang pagsisisi. Number 2, i-verify kung legit ang seller o agent. Kung individual seller, kausap mo, alamin kung sino talaga ang owner o authorized representative. Kung salesperson o broker naman ang kausap mo, i-verify ang credential at registration niya. Huwag mahiyang magtanong. Pero kung pang makita ang proof na authorized kayo mag-market ng property at kung resale ang property ito, mahalagang malaman kung may authority to sell o ibang dokumentong nagpatunay na authorized ang nagmamarket. Dahil kahit maganda ang property, kung hindi authorized ang kausap mo, pwedeng maging malaking problema. Yan. Step 3. Humingi at mag-verify ng property documents. Ito ang isa sa pinakamahalagang steps. Huwag umasa sa picture lang ng title na ipinadala sa messenger. Kung title property, kailangang ma-verify ang title at pangalan ng registered owner, pati ang mga annotation, encumbrances na nakalagay dito. Kung agricultural land, inherited property, subdivided lot, o tax declaration lamang ang hawak, mas kailangan mong maging maingat at magpa-verify muna ng documents. Hindi ibig sabihin na may document ay automatic ng safe ang transaction. Documents need verification. Number 4, alamin ang total cost. Hindi lang ang monthly. OFW, huwag kang tumingin sa 15,000 lang ang monthly. Tanungin mo magkano lahat ang kailangan kong bayaran. Alamin ang reservation pay, down payment o equity, monthly amortization, taxes, transfer fees, processing fees, insurance, association dues at iba pang applicable charges. Humingi ng sample computation na malinaw at written dahil minsan mukhang affordable ang monthly payment. Pero kapag sama mo ang lahat ng gastos, iba pala ang actual budget na kailangan. Step 5, mag-video call at magpa-site tour inspection. Kung nasa abroad ka, hindi ibig sabihin na hindi mo kailangang makita ang property. Kung hindi ka makapunta personally, maaari kang humingi ng live video call, actual site, walkthrough location, details, property documents,
updated photos, videos. Mas maganda kung makita mo mismo ang actual location. Tignan ang access road, surroundings, utilities, flood rest, amenities, at actual development ng area. At kung may trusted family member ka sa Pilipinas, maari mo rin silang pakiusapan na mag-site visit. Step 6. Siguraduhin kung saan ka magbabayad. Ito ang isang napakahalagang warning. Huwag basta magpadala ng pera sa personal account ng kung sino-sino bago magbayad. Alamin kung sino ang officially pay at kung tugma ito sa legitimate transaction. Humingi ng official payment instruction at official receipt of proof of payment. Kung may nagsabi iyo, "Sir, ma'am, dito lang po kayo mag-send para mas mabilis." Mag-stop muna. I-verify muna bago mag-transfer. Kapag malaking halaga ang involved, huwag matakot magtanong ng paulit-ulit. Step 7. Bahagi ng transact bago pumirma. OFW ka, kaya minsan online lang ang transaction. Pero kahit nasa abroad ka, huwag basta pumirma sa documents na hindi mo naintindihan. Basahin ang terms and conditions. Alamin ang payment schedule, cancellation policy, refund policy, turnover date, penalties, inclusion at responsibilities ng buyer at seller. Developer. Kung may bahagi ng hindi malinaw, magtanong muna at kung kailangan, magpa-review sa qualified professional bago pumirma. Ito ang bonus step 5. Red flag na dapat mong bantayan. Red flag number 1. Pinipilit kang magbayad agad. Red flag number 2. Ayaw ipakita, i-verify ang documents. Number 3. Personal account ang pagbabayaran at hindi malinaw kung bakit. Number 4. Sobrang mura kumpara sa market pero walang malinaw na explanation. Number 5. Kapag nagtanong ka tungkol sa title, authority, contract, developer, puro dahilan ang sagot. Kapag may ganitong sign, huwag matakot o matras at mag-verify muna. Kaya kung OFW ka at nangarap mong magkaroon ng sariling bahay, house and lot sa Pilipinas, tandaan mo ito. Huwag bumili dahil lang sa maganda promo. Bumili dahil verified ang property, verified ang seller, malinaw ang dokumento, malinaw ang competition at malinaw ang contract. Ang perang pinaghirapan mo sa abroad, hindi madaling kitain. Kaya bago ka maglabas ng pera, verify first before you invest. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo ito sa mga OFW na nagpaplanong bumili ng property sa Pilipinas. At kung gusto mong malaman ang step-by-step process ng pagbili ng house and lot kahit nasa abroad ka, follow, like this page para mas marami pang real estate tips. Tandaan, sa property investment, huwag magmadali, mag-verify muna. This is Albert, the PRC accredited and DSURD registered. Thank you and God bless. Bye-bye.